Ang buhay ay isang sugal. Dapat handa kang mawalan kung gusto mong magkameron. Minsan natatalo at minsan naman nananalo, lalo na kung tiba-tiba. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay kailangan mong pumarehas sa buhay dahil ang tunay na lalaki ay handang harapin ang hamon ng mundo kahit na gaano kalaking balakid pa ang humahadlang sa iyong daraanan. Pero paano kung ang pinakamataas na pader na ng iyong bayan ang nakaharang sa iyong harapan? Hanggang saan ka kaya makakayanang dalhin ng iyong paninindigan? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng isang taong minsan ang naghangad ng simpleng pamumuhay. Ngunit napilitang baguhin ang kapalaran at nasadlak sa magulong mundo ng politika dahil na rin sa mga taong nakapalibot sa kanya. Ang kasaysayan ni Luis Chavit Singson o yung tinaguriang Warlord ng Ilocos. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Luis Crisologo Singson sa totoong buhay ay mas nakilala din ng lahat sa pangalang Chavit. Siya ay isinilang sa Bigan, Ilocos Sur noong ika-21 ng Hunyo taong 1941. Sila ay lipi ng maimpluwensyang pamilya ng mga Crisologo at Singson sa norte. Si Chavit ay pandalawa sa 7 anak ni na Jose Singson at Caridad Crisologo. Kaya't pinsambuo niya si Bingbong Crisologo na ating nabanggit sa nakaraang kwento. Hayan po sa description box sa baba ang link kung gusto nating balikan sapagkat magkaugnay ang dalawang kwento na ito. Itinuturing ni Chavit na isang magaling at mabuting mentor ang kanyang tiyuhin at tatay ni Bingbong na noon ay si Congressman Floro Crisologo. Maayos pa rin ang samahan nilang dalawang magpinsan noon. Sa katunayan ng magandang samahan ng pamilya nila ay itinalaga ni Congressman Floro si Chavit bilang Chief of Police ng Bigan sa kabila ng napakamurang edad nito na 21 anyos lamang. Subalit ang pangarap ni Chavit ay maging isang magaling na negosyante, alinsunod na rin sa kanyang pinag-aralan. Wala talaga siyang balak pasukin ang politika sapagkat ang pamilya niya ay meron ng napakalawak na pag-aari at plantasyon ng tabako at tubo at nais niyang pagyamanin na lang ang mga ito. Kalaunan ay nagkaroon na rin sila ng mga kumpanya na gaya na lang ng partas sa transportasyon at iba pa. Maging ang teatro ng pelikula ay meron din sila. At sa katunayan din, dito na rin niya unang nakilala si Paring Erap o si Joseph Estrada na noong mga panahong iyon ay isang batikang aktor pa lamang. Malimit siyang magtungo sa teatro ni na Chavit Singson upang mag-promote kapag meron silang bagong mga pelikulang ginagawa. Dito nagsimula ang pagiging magkaibigan nilang dalawa na kalaunan ay lumalim pa ng lumalim ang kanilang pagsasamahan. Matagal na panahon bago pa man pumutok ang mga kontrobersya nung naging pangulo na ng bansa si Paring Erap. Dekada 60, sa kabila ng kabataan ni Chavit ay nagsimula na siyang magsimulang magnegosyo para sa sarili niya. Pinasok na niya ang tobacco trading na di nga nagtagal ay siya ang naging pinakamalaking tao na nag-aangkat ng tabako patungo sa Maynila mula sa Ilocos. Nang maganda na ang kanyang kita, ay ginamit niya iyon para bilhin ang Bigan Electric Company na lalo pang nagpayaman sa kanya. Sa murang edad pa lang ay kumikita na siya ng maganda para sa sarili niya nang di umaasa sa kanyang mga magulang. Subalit ang kanyang magandang pakikitungo sa pamilya ng kanyang pinsang si Bingbong ay biglang nagbago matapos magpatupad ng tobacco blockade ang kanyang mga magulang na silang nasa posisyon sa buong probinsya ng Ilocos, kung saan mahigpit na pinagbawal ng mga Crisologo ang pagluluwas ng mga produktong tabako patungong Maynila at iba pang karatig lalawigan. Sa halip ay kailangan nilang ibenta na lang ang lahat ng ito sa Fortune Tobacco Company na pag-aari naman ng mga Crisologo. Hindi ito nagustuhan ng negosyanteng si Chavit Singson dahil iniisip niyang panghaharas ito lalo na sa maliliit na tobacco trader. Kinontra niya ang batas na ito at tinulungan pang makalabas sa probinsya ang produkto ng ilan bang mga trader. Ganon din naman sa kabilang banda, hindi rin nagustuhan ni Congressman Floro Crisologo ang ginawang aksyon na ito ni Chavit
at bilang parusa ay inutusan niya si Chavit na ilipat sa pamamahala ng gobyerno ang Bigan Electric Company na nasa kontrol nga nila at i-remit sa Provincial Treasury ang kinikita ng mga ito. At dahil noong mga panahon na yun ay wala pa namang sanggang dikit sa itaas si Chavit Singson, ay siya na mismo ang lumuwas patungong Maynila upang dalhin sa kataas-taasang hukuman ang usapin na iyon. Kasabay nito, mabigat man sa kanyang kalooban ay napilitan na rin siyang magdeklara ng sariling gera laban sa mga Crisologo na kanya rin namang pamilya. Ang dirian ng dalawang pamilya na ito ay lalo pang tumindi mula sa politika hanggang sa mauwi na rin sa karahasan kung saan naging matindi at dumanak ang napakaraming dugo na pinagbawisan ng napakaraming buhay sa magkabilang panig. Ang magpinsang sina Chavit Singson at Bingbong Crisologo ay kapwa merong mga private army noon. At sila yung naging mortal na magkaaway na siyang nagpabantog sa Ilocos Sur hanggang sa labas ng Pilipinas dahil nga sa tagisan ng mga warlords na ito. At para paikliin ang napakahabang kasaysayan nila, nakaligtas sa dalawang ambush ang nanay ni Bingbong na noon ay si Gobernadora Carmeling Crisologo. At bilang ganti ay sinalakay naman ni Bingbong ang baluarte ni Chavit na ikinasawi naman ng maraming tauhan nito. Muling gumanti si Chavit, subalit nakaligtas din si Bingbong Crisologo sa ginawang pag-ambush sa kanya. Hanggang sa mapatay na nga rin ang tatay ni Bingbong na si Congressman Floro Crisologo habang nagdarasal sa loob ng simbahan ng Bigan. Ang grupo din ni Chavit ang napagbintangan dito dahil sila yung mortal na kaaway ng pamilya nila. Subalit hindi naman yun napatunayan na sila nga ang gumawa magpasa hanggang ngayon. Pagkatapos nun ay sinunog naman ni Bingbong Crisologo ang dalawang buong barangay na baluarte din ni Chavit bilang ganti. Ang hakbang na yun ay naging dahilan ng pagkakabilanggo ni Bingbong sa Munti para sa kasong arson. Sa kabuuan, umabot hanggang 6 na asasinasyon ang niligtasan ni Chavit mula sa mga saka-saka ng mga miyembro ng private army ni Bingbong. Kabilang dito ay nang minsang magtanghal si Chavit sa isang piyestahan at habang kumakanta siya sa entablado nang bigla silang pinagbabato at hinagisan ng mga granada kung saan 12 tao kaagad ang bumulagta sa kanyang harapan habang siya ay sinuwerteng di napuruhan. Ang isa pa ay ang engkwentro niya laban sa 11 saka-saka army kung saan napatay niyang lahat ang kalaban dahil dilingid sa kaalaman ng karamihan ay talagang napakahusay humawak ng baril nitong si Chavit Singson. Shotgun ang paborito niyang sandata. At ito rin ang nagdala sa kanya para makakuha ng napakaraming tropeyo at karangalan mula sa mga shooting competition na torneo na sinasalihan niya sa loob at labas ng bansa. Sa pagkamatay ni Congressman Floro Crisologo ay tuluyan nang bumagsak din ang kanilang dinastiya sa lugar na iyon at siya namang naging dahilan ng pagsisimula naman ng pamamayagpag ng pamilya Singson ni Chavit. Tinalo na rin niya ang tiyahin at nanay ni Bingbong na si Carmeling Crisologo at sa kauna-unahang pagkakataon ay naging gobernador na nga si Chavit Singson. Kasabay niyang nanalo ang pagkakaluklok din sa pwesto sa iba't iba pang mga posisyon ang iba pa nilang kapamilya sa buong Ilocos. At simula nun ay ang mga Singson na nga ang pumalit sa mahabang panahon ng paghahari ng mga Crisologo pagdating sa politika sa kanilang lugar. Sa paglipas pa ng panahon ay umalis na din si Chavit Singson sa Ilocos upang umiwas na sa mga kaguluhang nagaganap doon upang nang sa ganun ay paunti-unti na ding hilumin ang hidwaan ng kanilang mga pamilya dahil sa kabila ng lahat ay sarili pa rin naman niyang dugo ang palaging nadidilig sa lugar na yun. Naging kaalyado niya si Presidente Marcos at siya rin mismo ang humiling dito na patawarin na si Bingbong na noong mga sandaling iyon ay pinagbabayaran pa ang mahabang sentensya para sa kanyang kasalanang nagawa sa pagsunog ng 2 barangay. Siya ay nakalaya nga matapos magbalik loob at mabigyang pardon noong taong 1980. Bagamat napakaraming buhay ang nabuwi sa kanilang kasaysayan, ay paunti-unti ring sinikap ng magkabilang panig na muling isaayos ang lahat bilang isang tunay na pamilya. Sapagkat ayon na rin sa pahayag nang noon ay pastor na si Bingbong Crisologo, ay kahit kailan ay di magiging huli ang lahat para sa pagbabago. Subalit ang sumunod na naging pagsubok kay Chavit Singson
ay ang isyu naman niya kay Pangulong Estrada na matagal na nga niyang kaibigan. Nagsimula ang lahat ng maging regular na panauhin si Singson sa palasyo ng Malacanang upang ibigay ang milyong-milyong halaga ng pera na di umano'y parte niya sa ilegal na sugal na weteng. Habang nandun ay malimit din silang maglaro ng mahjong sa loob ng palasyo kasama ang ilan pa sa mga bigating gambling lord noon tulad na lang ni Bong Pineda at Atong Ang, na ang madalas pa ay inuumaga sila sa paglalaro. Dahil ayon mismo kay Chavit ay malimit matalo si Erap at ayaw niyang tumigil hanggang hindi ito nakakabawi. At wala naman silang nagawa kundi labanan pa nga ito dahil nga ang utos ng presidente ay hindi mababali. Kaya't pinagbibigyan na lang nila si paring Erap na makabawi nga para lang makapagpahinga na sila pare-pareho. At sa laban ng iyon din na panalunan ni Chavit ang kanyang yate pero tumanggi na siyang pangalanan kung sino ang unang nagmamayari nito na kanyang tinalo sa pustahan. Dahil lulong na nga siguro sa sugal at naghahanap ng alternatibong pagkakakitaan, ginawa ni Presidente Erap na legal ang weteng sa katauhan ng Bingo 2 Balls. At ang prangkisa nito ay pinagkaloob niya sa isa sa bawat lugar ng kanyang mga kaibigan at kalaban sa mahjong. Isa sa lugar ni Jaime de Chavez, isa kay Atong Ang, isa kay Yolanda Ricaporte. Ngunit pagdating sa Ilocos, ang prangkisa nito ay ibinigay niya kina Eric at Grace Singson at kapatid nito na si Benito, na mga karibal ni Chavit Singson sa kanilang lugar. Dahil sa pangyayaring iyon ay mukhang nagdamdam si Chavit at sumama ang loob dahil hindi siya ang pinagkalooban ni Erap ng prangkisa ng Bingo 2 Ball. At dahil nga sa sobrang pagkadismaya ay dito na din niya isiniwalat ang baho nilang lahat. At ang sumunod na nga ng mga kaganapan ay kasaysayan na ang makapagsasabi. Si Chavit ay naging mayor muli ng Narbacan kung saan nangunguna ang lugar na ito sa laki ng buwis na nakukuha mula sa mga produktong tabako ngunit di naman na ilalagay sa tama ang pondo. Marami pang mga posisyon ang nahawakan niya na di na natin may isa-isa pa at maraming mga tao ang itinuturing na bayani si Manong Chavit dahil sa laki ng kanyang papel na ginampanan nang mawala ang matagal na panahong pamamayagpag ng mga Crisologo sa Ilocos at ang pagbagsak ni Presidente Erap nang magkaroon ng makasaysayang EDSA 2. Subalit hayaan na nating kasaysayan ang humusga sa lahat ng pinagagawa nila sa ating bayan. At ang sabi nga nila, mas lalong nagiging malapit ang tao sa isa't isa kapag nanggaling ito mula sa matinding pag-aaway at sila paminsan ang nagiging totoong magkaibigan. Gaya ng kanyang pinsang si Bingbong Crisologo, sina Manong Chavit at dating Presidente Erap ay nagkabati na ring muli sa kabila ng kanilang mga pinagdaanan. Ewan nga lang natin kung nagmamadyong pa sila ulit. Ikaw kaibigan, nasumpungan mo na ba ang iyong tunay na kaibigan? Papaano nyo pinagtatawanan ang mga bagay na dating pinag-aawayan ninyo noon? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!